idol, ito na po yung ating ginawa na AM/FM radio with CD and cassette. Ayan. At ang problem ay walang sound. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo mga lods ay tungkol sa aking ginawa. Dahil hindi natin na ipakita kung paano gawin, dahil napakahaba itong gawin at hindi natin kabisado ang unit. So ang ginawa natin, ang gagawin ko lang ngayon ay ibabagi ko sa inyo yung aking paraan sa paggawa o yung aking ginawa. Okay, kasi hindi nyo makita yung paraan kung paano gawin. Ngayon bibigyan ko kayo ng clue. Una-una, yung unit hindi aandar kung walang voltahe. So ang una nating ginawa, nag-check tayo ng voltahe. Okay. Nag-check tayo ng speaker, okay. Nag-check tayo ng selector switch, medyo pawala-wala, nilinis natin. At okay na. Yung volume ay okay rin. Nag-audio check tayo ng ganyan. Ay okay, ibig sabihin okay itong ating amplifier. Ayan o. Diba? Pag hinawakan natin dito, sumagot yung speaker na isa at dito din sa kabila, nagsalitan sila kung ilipat-lipat dito. Ibig sabihin clear po yung audio natin. Walang problem. Ngayon, pumunta tayo dito sa tuning. Diba? Nagpunta tayo sa tuning. Lakasan natin yung volume. Okay. Yan. Nagpunta tayo dito sa tuning. May mahina akong naririnig na tumutunog. Okay. So, ngayon wala tayong naririnig kasi po ito ay umaandar na at nakalagay pa po yan sa cassette or sa tape. Kaya hindi na marinig. Pero kanina may pumapasok. So, ang pumasok agad sa isip ko, yung selector ay gumagana kasi pag sinilik natin sa radio, AM or FM, ay merong response dito sa AM/FM IF amplifier stage ng tuning. Ayan o, IC yan para sa AM at FM IF amplifier stage. Okay, so nung mag-audio check tayo dito gamit yung ating daliri, ay may sumasagot yung speaker. Ibig sabihin okay po yung signal path or yung dinadaanan ng signal. Ngayon, ang circuit, sa nasabi ko na, hindi gagana kung walang supply or walang voltahe. Ngayon, nag-check ako ng mga voltahe at meron kayong nakita dyan, naguhit na positive. Tiningnan ko yan, meron yang mga supply pero 0.2.4 lang po, napakababa pag nakalagay ang IC. Ang ginawa ko, tinanggal ko po yung IC at nung tanggalin ko po yan, nagkaroon na ng 3.6 volts. So ano bang nasa isip natin kaagad? Sira bang IC? Kasi nag-drop yung tumaas yung supply nung tinanggal ko yung IC. So hindi ako nagduda dyan. Bakit? Ang IC po ay 5 to 7 volts yung kailangan na voltahe. Pero ang nasusukat natin ay 3.2, 3.6 dito sa magkaiba-ibang paa. Kaya nagpapakita lang po yan, nagkulang talaga. Kapos, hindi po aandar yan kasi kapos nga. At pag nakakabit pa yung IC, ang voltahe na mababasa natin is 0.6 lang, 0.4. Ganyan lang. So napakababa yun para paandarin ang amplifier or ang IF amplifier dito. Ngayon, ang ginawa natin, hinanap natin yung supply mula dito sa switch, sa selector. At itong dalawa na yan, yan po yung para sa supply ng radio. At ito yung common, di ba? So, ito yung AM at FM. So, ayan o, pag naka-AM at naka-FM, ayon, di ba? Kasi ito common, ito, tatlo yan, tatlo. Okay, tuturo natin para maliwanag sa inyo. Ayan o. Pag nakita natin, ayan, yung tatlo na yan, ito ay common. So, magsuswitch yan hanggang dito. Oh, ayan o. Radyo yan. Yung dalawa, isang connection lang sila. O, ayan o. Hindi mag-focus yung ating phone. Ayan. So, pag nilagay natin sa AM or FM, dapat merong supply. So, nung tingnan natin, ang supply ay
umabot dito. Hindi mag-zoom in yung ating phone. Ayan. Okay, so i-zoom in natin para maliwanag. Okay, ayan. Mahirap mag-zoom in, oh. Okay. Ayan, oh. So, pumunta siya dito. Ayan. Okay, dito. So, ito yung, ibig sabihin, ito yung source galing ito sa selector switch ng AM, FM radio. Yan, papunta yan dito at tatawid yan dito. Dito yan tatagos. Ayan, oh, malaki. Ang sabi ko nga kanina, ay yung malaking, masunod sa pinakamalaki kasi ang pinakamalaki ay ground or negative at ang masunod yan na size, yung medyo maliit sa kanya ay positive. At yan po yung sinisiguro ko kasi meron dito tayong nakita na diode or overvoltage diode protector. So ito ay regulator, ito. Kasi papasok yung supply dito sa kanyang paa. At siyempre may diode na magko-control sa kanya kung sumobra yung voltahe, mag-o-off yung power kasi magsushort ang diode. Kasi 16 or 14 volts yung supply doon galing sa source. Tapos dumaan sa regulator. Doon sa regulator. Tapos naging 7 volts. So 7 volts dapat yung voltahe na pupunta dito. Ayan o, may mga tusok-tusok ng aking test probe. So wala tayong masukat na voltahe dito. At doon ay meron dito. So, ang ginawa natin, nag-continuity check ako. Tinister ko dito, mula dito, hanggang dito. Ayan, tinister ko yan, di ba? Tapos, walang tawid. So, pinagapang ko yung isang test probe, in-steady ko dito yung isa. Pinagapang ko po yung isa, hanggang sa makarating ako dito. Ayan o. Ay merong koneksyon. Pagdating dito meron, pagtawid dito ay wala. So suspect, putol dito. Tapos doon naman ako nag-steady ng test probe. Mula doon na steady ang isa, pinagapang ko yung isa. Dito may tusok, ayan dito meron, pagtawid dito ay wala. So ibig sabihin dalawa yung putol. Ayan o, makikita yun dyan o. Oh, 'di ba? Ayan oh, putol. At saka 'yon. Okay, ayun dugtong na 'yon, pero ang putol talaga ay ito. So dalawa yung putol, ito at saka dito. Okay. So dalawa at itong isa oh, paputol na ito. Pero hindi pa, meron pang natira at nilagyan ko naman ng insulating varnish, electrical insulating varnish 'yan. So nang dinugtong ko na siya, sinukat ko dito yung voltahe na 7 point something volts. DC ay hindi nag-drop. Ibig sabihin walang short circuit sa kanyang pinupuntahan. Ngayon sinukat ko na siya dito. At 7 point something din yung supply dito. At nagsukat na ako dito sa may IC. Dito. Sinukat ko na dito sa may aking minarkahan. Ay meron ng 5 volts ako na masukat dito. Dito sa dalawa na ito. Kasi ito pang isa oh. 5 volts yung nasusukat natin dito na voltahe. At dahil nasukat na natin na 5 volts, nadugtong ko na rin yung kanyang putol. Okay, ito. At saka ito. At ito na siya ngayon. Okay. Uulitin ko, hindi aandar ang isang stage kung walang voltahe. Dahil naputol ang linya ng voltahe, kaya hindi umabot ang supply dito, kaya hindi siya umandar. So walang signal na makakarating doon sa ating amplifier. At dahil nadugtong na natin, ngayon ito na ipapakita na natin sa inyo. Ayan na. Okay. Diba? Para maiwas tayo sa copyright, yun lang po pinarinig ko sa inyo na umandar na yung ating unit dahil po nadugtong na natin yung supply. So ang kailangan
ng isang stage ay voltahe para siya ay umandar. At ang dahilan ay inihian po ng daga na maliliit, bubwit. Kasi maraming basura tayong nakuha. Ayan o, maraming basura. At kinalawang yung mga iskro. Ibig sabihin po, nakapasok yung bubwit doon sa lagyanan ng battery. Okay? Diyan pumasok at nakapasok siya sa loob. So, thank you, Johnny Bubwit. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng trabaho. Si Johnny Bubwit, mabuti na lang at hindi kumain ng mga wire. Ang ginawa lang talaga, inihian yung circuit. Okay, maraming salamat. At ito na po yung inyong hinahanap. Yung aking live kanina na hindi natapos ang paggawa. Tinigil ang live dahil napakahaba. At ngayon, solve na po ang ating unit. Alright! Okay, 'di ba? So ayan, bunutin na natin sa outlet at isasarado na natin ito. Thank you so much. Bye-bye.